walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang fresh ng Mama Sam ninyo. Charot! So medyo masama ang pakiramdam natin ngayon. Meron tayong sipon, meron tayong ubo, tapos ayun, masakit yung lalamunan natin. Alam nyo guys, sa totoo lang, pupunta ako sa school. Lagi ako nagkakasakit doon. Hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro dahil nga yung environment, madami kasing mga bata na may sakit, tapos yung mga teachers, so ayan, may sipon, may ubo, so hawa-hawa na kayo doon. Kasi naalala ko, nagbakasyon ako na ilang araw, hindi naman ako dinapuan ng sipon, hindi ako dinapuan ng ubo, kahit anong lamig ng panahon dito sa loob ng bahay ko. Pero yung lumabas na ako, oh my gosh, doon ako nagkasakit. Anyway, so last day naman ng bukas. Bukas kasi may big event ang mga bata. So, as Children's Day nila at kailangan natin pumunta kasi isang big activity. Maraming mga dapat gawin at tulong-tulong doon. Kaya, laban yan. So, kailangan ko lang magpahinga ng maaga para, alam mo yon, mas gumanda ang pakiramdam natin ngayon. So, time check natin, 7 p.m. dito sa Thailand. So, tapusin ko lang itong mga ginagawa ko. Anyway, so yon. So, kamusta naman yung araw ninyo? Sana lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. Okay naman ako, kailangan ko lang siguro to itulog, ipahinga ng maaga. At ito na nga, Diyos ko, sabing gano'n, si Winwin Marquez ay isa sa mga aspirant nga na napag-uusapan na sasali nga dito sa Miss Universe Philippines. And then guys, sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Winwin Marquez at saka si Chelsea Manalo, dati na silang nagtapat noon sa Miss World Philippines noong 2017 yata yon, kung hindi ako nagkakamali. Naging ano na sila, tawag dito, naging ano na sila, candidates parehas sa isang pageant. So, nanalo si Winwin ng Miss World Reina Hispano-Americana Pilipinas, and then ayun, nag-title sa Reina Hispano-Americana. So ngayon, kung magpupunta siya dito sa Miss Universe Philippines, mas bongga. Kasi syempre, ayan, so ipapakita niya yung galing niya uli sa atin lahat at maraming excited para kay Winwin. Pero ang tanong, excited din kaya si Chelsea Manalo para kay Winwin Marquez? At tingin mo, mapili kaya ni Chelsea Manalo si Winwin na maging Miss Universe Philippines ng ating bansa? Ayun. Kasi 'di ba, malaki ang say ng isang reigning queen kung sino yung dapat nilang ilagay at kung sino yung nakikita nila. Sa lahat ng pageant ganyan, isa sa mga queens ang reigning queens ang nakakaalam kung sino nga ba yung pwede, kung sino nga ba yung dapat, ayon. Lalo na kung nakikitaan niya talaga ng potential yung kandidatang to. Siyempre may say na siya dyan kasi siyempre naging representative na siya ng bansa natin at ayan, naging Miss Universe Asia pa siya. So, ibang level na ang Chelsea Manalo. Isa na rin siya sa mga mamimili na pwede nating ipadala sa Miss Universe Philippines. Sa Miss Universe, di ba? Na mananalo dito sa Miss Universe Philippines. Kaya ang tanong, after nilang magbardagulan noon sa 2007, noong 2017 sa Miss World Philippines, ibigay kaya ni Chelsea Manalo kay Winwin Marquez ang kanyang corona. So, yun. So, marami naman nagsasabi na, ito na yung sign. Sign na to na si Winwin Marquez na daw ang susunod nating Miss Universe Philippines. Yung mga tao talaga, no, ang ano talaga, grabe talaga yung ano nila, no, point of view, nakakaloka. Anyway, hindi ko naman yan masisisi kasi syempre kung gusto nga nila si Winwin na ilaban sa Miss Universe, bakit naman hindi? Tulad yun na sinabi ko, iba naman yung i-offer natin. Why not? Kung ang Colombia at Venezuela nagawa to na magpadala ng mother sa Miss Universe, bakit ang Pilipinas hindi? Pero syempre, depende nga yan sa mga makakalaban ni Winwin dahil marami ding mga baguhan, newcomers, candidates na talagang masasabi ko malakas din. Diyos ko, nakita nyo ba yung beauty ni Iligan? Iligan, di ba? Na-vlogs ko yan yesterday. Iba din yung beauty niya na talagang
masasabi ko, ay, promising to. Pwede tong ano, pwede tong mangabog. At hindi lang yan, si Baguio din. Iba din yung dating ni Baguio. Medyo parang palaban din, parang Tara Valencia yung dating. Actually, mas maganda pa nga tong bagong Baguio na representative nila kaysa kay Tara Valencia. Charot. So, yan. At ayun, si Cagayan de Oro, isa din niya sa mga sinasabi nila na, oy, pwede itong manalo, di ba? So, marami pang mga candidates. So, tignan natin kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero syempre, bukod dyan, may chika nga na, alam mo, pinag-uusapan ngayon dito sa social media, yung iskandalo ni Raul Rocha na, na ayun nga, di ba? Na medyo ang daming ni Argentina revelasyon sa mga nangyayari sa Miss Universe. Ang thought ko naman dyan, nasabi ko na kanina sa Sam Brusas Crown, ako para sa akin, hindi ko alam kung totoo to. Syempre, ang social media ngayon, madali lang talagang magpasabog ng bonggang-bongga sa mga ganitong insidente, di ba? Yung mga, oy, ganito yung na-experience ko. Sabi nga ganon, kung walang apoy, walang usok. Kung walang nakita, walang kwento, di ba? So, syempre, lahat tayo nagulat. Pero ako, as long as possible, mas gusto kong makuha yung pahayag ng Miss Universe Organization. Nagtataka lang ako sa kanila, sa kabila ng aligasyon na ganito, bakit dinithrone lang nila? Hindi nila dinimanda, di ba? Kasi dapat i-demanda ninyo yan. Kasi paninirang puri ito para sa Miss Universe. So, matindi ang panatang ni Miss Argentina. Tatlong tao ang tinira niya dito, si Miss Denmark, si Mr. Raul Rocha, at saka ito ngang si Miss Mexico, na sinasabi niya na hindi daw dapat nakapasok sa top 30. So, yun. At hindi daw dapat nakarating sa top 3. Pero, di ba, bakit late na nagsalita? Bakit ngayon lang? Bakit hindi sila nagsalita nung after ng Miss Universe na mga kung ano-ano mga issue ang lumalabas? Ba't lahat sila nananahimik at hindi sila nagpapasabog ng mga chika nila? Diba? So yan, kung iisipin mo, bakit ngayon lang? It's too late. October pa ang Miss Universe, nag-November, nag-December. So, pinatagal nyo muna. So, yon, nakakaloka. So, tignan natin kung saan patutungo yung kwento ni Argentina dito sa revelasyon niya. Kung ito ba ay babawiin niya in the future or mananahimik na lang siya o mawawala na lang siya na parang bula. Di ba? So sa Miss Universe Organization naman, ako, naniniwala ako na hindi totoo yung aligasyon na to. Pero sana wala nang magsalita at wala nang magbato pa ng mga komento regarding sa kanila para mapatay na yung issue. Kasi kung meron, mas nakakaloka pa yan. But I hope na sana walang ganong insidente talaga. So, malakas yung paniniwala ko na hindi naman totoo. Siguro yung totoo yung mga parang sa pagkain, natipid sila, tapos nandun lang sila sa hotel, paikot-ikot lang sila. Totoo naman yun, nakita naman natin. Pero kasi yung protection kasi nila yung sinasabi na, kaya daw dahil sa protection, kaya nandoon. Pero ang comment ko dyan, hindi dahilan yan. Dapat kumuha kayo ng security ninyo. Alam nyo naman na darating yung mga kandidata dyan. Responsibilidad ninyo yon. At sana may plano kayo. Hindi yung parang hinayaan na lang ninyo magpaikot-ikot yung candidates. Ano yun? Sa susunod na taon, ganun uli. Sasanayin na lang nila na ganun ang Miss Universe. So, ang Miss Universe, ito ay empowered woman. Ipinapakita yung simbolo ng isang babae na pinakamalakas at pinaka-powerful at sana magamit nila yon bilang Miss Universe. So, mas gusto ko nga ibalik nila yung IMG era Kasi parang doon sa IMG era, talaga nakikita mo talaga yung power ng Miss Universe na kapag nanalo siya ng Miss Universe, sasabihin mo, hindi basta-basta yan. Miss Universe yan, di ba? At kapag nakita mo yung mga kandidata nila, hindi lang sila maganda, nandoon din na talaga eloquent, lalo na kapag nagsalita na at nakita mo kapag gumalaw na, talagang masasabi mo, she is a Miss Universe. At sana, maibalik nila yon. At hindi lang yon, yung programa na sana maibigay nila sa atin ng maayos, di ba? Kasi yun yung importante. At sana mapag-aralan nila. Total, matagal pa naman yung Miss Universe. So, yun yung paghandaan nila. Huwag nilang paghandaan kung sino ba yung sasali dito. Hindi nyo kailangan kumuha ng 130 candidates ay kung wala naman at hindi nyo naman naaalagaan ng maayos. So, dapat
yung kandidata kahit konti lang pero yung quality naman nandoon bongga yun, di ba? So yun, doon silang mag-focus at kung ano yung ipapakita nila sa susunod na taon. Huwag silang magyabang na hindi naman pala nila kaya kasi sila din yung mahihirapan at yung ayun nga nawawala yung quality dahil puro quantity sila nakafocus. So dapat pag-aralan nila ng maigi para mas bongga, di ba? So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun, so syempre maraming salamat sa inyo at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So yun, so guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.